guys, good morning again guys. Andito na naman tayo sa ating channel. So panibagong idea naman ang ibibigay ko sa inyo guys. So ngayon guys, ang topic natin is paano tayo mag-change ng neck o-ring sa ating scuba tank. Okay guys, so sundan nyo lang ako guys. Ang tank natin is made of aluminum to guys, alloy. So at least may idea kayo. So dito guys, ito yung nagka-problema. So kailangan nating i-change ang o-ring. Pero bago yan, so siyempre muna natin yan, i-release muna natin. Kailangan natin i-empty yung scuba tank natin 100%. So kailangan mo lang i-dandahanin. Yan. Yung model nito guys is thermos. Wala na. Okay. Okay guys, so tatanggalin natin itong valve guys. Gamit lang itong tools natin. Okay? Hindi ako gumagamit ng guys, yung spanner. Kung gagamit tayo ng yung adjustable spanner, kung sakaling kinakailangan natin guys, unang tatanggalin natin guys is itong adapter. Kailangan natin guys dito sa tank valve. Okay. Kasi wala na siyang laman eh. Ito yung ginagamit namin na tools guys, para at least madali lang siya, hindi masisira yung niya dito sa gilid. Mostly kasi guys, pag ginagamit natin yung yung spanner, nasisira. Tanggal natin. Okay guys. Yan. Tanggal na. Tanggal na lang ng valves. Yan. Okay, so kailangan tong malinis ito. Okay, so lilinisin natin yan. Tanggalin na natin yung luma. So kung sa tingin nyo madumi, so linisin nyo lang. Ito, punasan na natin. Okay. Punas natin, ayan kung makikita mo kunting lang yung dumi niya. So maganda kasi hindi na tayo mahirapan. Okay. So ngayon, of course, ilalagay na natin yung o-ring na bago. So gagawin natin, lagyan natin ng silicone. Ang ginagawa ko, silicone muna dito sa o-ring. Ayan. Kunti lang. Tapos ilagay dito. Then pagkatapos, siyempre paglagay mo sa o-ring, na yung niya, thread na lalagyan ng silicone. So punasan mo na rin para at least malinis. Kunti lang. So ang ginagawa ko, dito lang sa may bandang taas. Hindi yung lalagyan mo yung sa loob ng thread. Ito yung ginagawa ko guys. So far okay naman. Balik na natin. Okay. So ilagay lang natin. Okay. Ayan. Pagkatapos ito guys, balik mo ulit yung itong ginawa natin na para sa tank valve. So ang gagawin mo, hindi mo kailangang hampasin ng masyado guys, kasi pag sa may yung pressure kasi yung nagtutulak eh. So talagang ihigpit siya sa pressure. So ito, yan, natapos na guys. Madali lang. So yun na. After that, kasi tinanggal mo yung adapter, ibabalik mo rin yung adapter. Pero while na ibabalik mo yung adapter, kailangan mo rin i-check yung dito sa adapter na o-ring.
Okay? Kung sakaling ano guys, magtatanong kayo sa klase ng o-ring, watch sa ating susunod na video guys. Kasi ano ko yan. I-discuss natin yan kung bakit anong klase ng mga o-ring ang ginagamit ko. Okay, for the meantime, ito lang muna. So, okay guys, sana po guys kung nagustuhan nyo yung video na ginagawa natin. So, don't forget to subscribe. At kung may mga tanong kayo, mag-comments na kayo sa baba, sa comment section para at least ma-replyan ko yung mga tanong nyo po. Okay guys, thank you for watching and I will see you on my next video. Thank you guys.